Una sa lahat, District Engineer ng DPWH na inaresto dahil sa panunuhol kaugnay ng mga anomalyang flood control projects, piniyagang makapagpiyansa para pansamantalang makalaya. Pero hindi siya makakalabas ng bansa dahil merong travel ban sa lahat ng opisyal at empleyado ng DPWH. Ang buong detalye kaugnay ng balitang yan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pangulong Bongbong Marcos handa raw mag-sal and reveal. Pati mga kaanak at anak ng mga kontraktor at kongresistang iniugnay sa flood control projects, ila-lifestyle check din daw. ang dahilan ni Vice President Sara Duterte kaya siya nag-iikot sa iba't ibang bansa na dapat daw gayahin ng administrasyon. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Atong ang Gretchen Barreto at iba pang iniugnay sa kaso ng mga missing sabongero nilagay sa lookout bulletin order sakaling umalis sila ng bansa. Indian YouTuber na pumwesto sa gitna ng rumaragasang waterfalls for the content. Biglang tinangay ng agos. Mga lalaking kung pumorma at mala performative male. Kung ano po yan, alamin. At sa showbiz, ang nakakakilig na duet ng Ash Dress. Minamahal kita ng lubusan, ikaw lang at wala nang iba pang makakatumpas pa. Ang inyong napapanood ay ang humaharurot na dump truck sa pakurbang bahagi sa Mabitak, Laguna. Tumala ng driver nang hindi na niya makontrol ang sasakyan. Nagdire-diretso ang truck hanggang sa mabangga ang Tianglola. Dead on the spot ang biktima. Nagtulong-tulong ang mga rescuer para makuha ang kanyang katawan na naipit sa dump truck. Nadaan naman yan sa Arigluhan. Kumasa ang Malacanang sa hamon na ilabas ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang salin kung kinakailangan para sa lifestyle check. Pati ang mga anak at kaanak ng mga kongresista at kontraktor sa mga anomalyang flood control projects, damay rin daw sa lifestyle check. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Handa raw humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa utos niya na lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Kaugnayan ng umano'y anomalya sa mga flood control project. So, is the President willing to show his salary? Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. So, willing po si Presidente to show if necessary? Kung kinakailangan nga po, sabi nga po natin, ulitin natin, lahat ng miyembro ng ehekutibo ready for a lifestyle check. Una nang sinabi ng Malacanang na pwedeng pangunahan ng ombudsman ng lifestyle check pero bahala na raw ang institusyon sa magiging desisyon nila. Ang pagsasapubliko ng SALN ang isa sa mga tanong sa interview sa mga aplikante sa susunod na ombudsman. Ang ilan, nagsabing pag-aaralan daw yang maigi, habang meron namang pabor na ipakita sa publiko ang SALN ng mga politiko. Sa ngayon, ang malinaw, sinimula na ng BIR ang lifestyle check. Uunahin daw nila ang 15 kontraktor na may pinakamaraming proyekto base sa nabanggit ni Pangulong Marcos. Sumulat na po tayo sa LTO para malaman kung ano-ano ba yung mga sasakyan na nakarehistro under sa kanilang mga pangalan at para makita natin yung in totality kung ilan po ito. So yan ang gagawin natin at yan ang sisimulan natin pagka idadagdag po natin yan at ito-total natin. Bukod pa dun sa mga lupa na meron sila. So ongoing na po, malapit na po tayo matapos sa kanilang pag-audit. Mainit din sa netizens ang mga anak at kaanak ng mga contractor at kongresista na inuugnay sa flood control projects. Ayon sa Department of Justice, pati sila pwedeng isama sa lifestyle check. Lifestyle niyan does not only go to the person who is the principal, but to his whole family. Kumbaga sa conspiracy, they will not be the main conspiracy. Or kumbaga sa suspects, they're not the main suspects, but they can be accessories or accomplices.
to crimes if they did not actively participate. If it's a corporate setup, then they're part of it. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Bawal mag-abroad ng mga opisyal at empleyado ng DPWH sa gitna po ng investigasyon sa mga flood control projects. Kabilang dyan ang nagpiyansa at pansamantalang nakalaya na district engineer na nagtangkaraw manuhol sa kongresista. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Tinangkang manuhol ng kongresista, inaresto, pero nakalaya. Paano nangyari? Ayon sa Batangas Police, 60,000 pesos ang inihahing piyansa ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Noong isang linggo na entrap ang District Engineer matapos isumbong ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Pinatitigil daw ni Calalo ang investigasyon sa flood control project kapalit ng milyong-milyong pisong pangako sa congressman. Patong-patong na kaso ang isinampa laban sa engineer. Bago makapagpiyansa, hinikayat pa siya ni Leviste na maging state witness para ibulgar ang kanyang mga padrino. Kahit pansamantalang nakalaya, hindi makalalabas ng bansa ang nanuhol na district engineer. Bawal muna kasing bumiyahe abroad ang mga opisyal at empleyado ng DPWH. Sa pinirmahang memo ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, hindi muna maglalabas ang ahensya ng authority to travel abroad. Papayagan lang ang pagbiyahe kung ito'y para sa medical reason. Ipatutupad yan hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Sa Martes na ang susunod na pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay ng irregularidad sa flood control projects. Bago yan, nagpulong sina House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pinag-usapan daw ang mga pamamaraan para ma-expose ang opisyal at kontraktor na kumikbak at kung paano sila mapananagot. Matatanda ang si Magalong ang nagbunyag na may mga kongresistang kinukurakot ang flood control projects. Sinabi yan ng alkalde matapos magbanta si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na pananagutin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Isinapubliko ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang pangalan at number ng ilang taga-media na gusto siyang ma-interview tungkol sa flood control projects. Media spin daw yan. Sabi naman ng isang kongresista, pwedeng sampahan ng ethics complaint si Gomez. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Sa Facebook post kagabi ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez, umalma siya sa tinawag niyang media spin matapos hingin ng ilang miyembro ng media ang panig niya sa flood control project sa kanyang distrito na wala umanong koordinasyon sa lokal na pamahalaan. Hinala ni Gomez may nagkukumpas umano sa media dahil sa pagkakatulad ng tanong sa kanya. Alam daw na pinagkagastusan. Sa naturang post, pinakita niya rin ang screenshot ng mga text at chat sa kanya para sana hingi ng panig niya tungkol sa mga proyekto. Isinapubliko ni Gomez ang mga pangalan at cellphone number ng mga taga-media na kumontak sa kanya. Sa kabila niyan, hindi rin naman nagpaunlak ng panayam ang kongresista. Hindi rin niya idinetalye kung anong ibig niyang sabihin sa media spin. Hinihinga ng pahayag si Gomez matapos siyang iugnay ni Matabog Leyte Mayor Bernie Tacoy sa nasirang flood control project sa kanilang lugar. Kulang din daw ang suporta ni Gomez sa nasasakupan niyang distrito kapag matindi ang baha roon. Ang sabi lang ni Gomez, nakikisakay lang sa isyu ng flood control projects ang alkalde na Matag-Ob, bagay na pinalagan ni Mayor Tacoy. Kung makiride on lang kami, hindi naman siguro madali ang babanggain mo ang isang congressman, mga malalaking kontraktor kung hindi mo ipinaglaban yung bayan mo. Sana naman wag niyang hayaan na yung pondo na pinaghirapan niya, lalaki ng mga pinagsasabi niya pondo, billions, tapos nasasayang lang sa hindi maayos at substandard na mga proyekto. Kinundena naman ng National Union of Journalists of the Philippines ang pagsasapubliko ni Gomez sa mga pangalan at number ng mga miyembro ng media. Labag daw ito sa Data Privacy Act at posible silang maharas at maloko. Pabor pa nga raw kay Gomez ang paghingi ng media ng kanyang panig sa issue. Sapat na raw sana na humindi na lang si Gomez sa request. Dismayado rin si House Deputy Speaker Ronnie Puno sa ginawa ni Gomez. Tungkulin daw nila bilang mga hinalal na mambabatas na ipaliwanag ang mga isyong ito. Absolutely. I encourage you to bring it before the Ethics Committee here. Hindi naman pwede mga ganun. And being held to a higher standard does not just require magbarong Tagalog ka. No? I mean, dapat medyo maayos din yung pakikitungo mo sa lahat ng mga nakasapaligid mo. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag si Gomez tungkol dito pero wala pa siyang sagot. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Nabisong ilang palpak na flood control project sa Quezon City. Ang ilan dyan, inabot pa raw ng ilang phase pero hindi pa rin tapos. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. 7 sa 15 kontratista sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang may proyekto sa Quezon City. Ayon sa datos ng local government unit, ang 4.3 kilometer San Juan River sa QC ang sentro ng humigit kumulang 10 flood control project ng DPWH sa lungsod. Pero matapos ang assessment ng LGU, may mga proyekto sa ilog na hindi makita pero umaabot ng 66 phases. Saan banda kaya yung phases 1 to 66? Ano po ba ito? Isang pako kada taon? Ayon sa QC Engineering Department, ongoing ang ghost project ng kontratistang YPR Gen Contractor and Construction Supply na pinondohan ng 145 million pesos. May isa pang flood control project na nasa 63 phases naman pero hindi rin makita kung saan banda mismo sa ilog. Ang kontraktor ng rehab ng flood mitigation structure na may 47.2 million pesos ang pondo, ang St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya na isa sa top 15 na kontratista sa listahan ni Pangulong Marcos. Ayon kay Mayor Joy, nasa 254 ang mga flood control project ng DPWH sa lungsod. Umaabot yan sa 14 billion pesos ang kabuang halaga. Higit 40 proyekto raw sa lungsod ang pare-pareho ng pondo mula 14 hanggang 94 million pesos. Yung contra cost ang medyo mahirap siyang maintindihan kasi originally bid ng contractor yan eh. So paano nangyari na pare-parehas yung bid tapos different contractors? Bukod dyan, may 5 proyekto pa sa Quezon City ang idineklarang kompleto pero hindi pa tapos sa actual site, gaya sa mga flood control project sa Pasong Tamo Creek na 2023 pa raw natapos ayon sa Quezon City Department of Engineering. 48 million pesos ang budget ng proyekto pero nang puntahan ng News 5 tila wala pa ito sa kalahati at nakatiwangwang ang mga materyales. Yes, I am convinced that there are anomalous projects. I have actually reached out to Secretary Bonoan with all honesty many times and he has not agreed to see me. Sinubukan naming kunin ang panig ng kalihim pero wala pa siyang tugon. Nauna nang sinabi ni Bunoan na wala siyang kinalaman sa mga anomalya sa flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa Mandawi City, Cebu, may flood control project na gumuho sa gilid ng ilog. Gustong paimbestigahan kung meron din ba yang anomalya, lalo't ginastusan ito ng higit 40 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Gumuho ang bahagi ng ginagawang riprap na ito sa Barangay Paknaan sa Mandawi City, Cebu. Bahagi ito ng itinatayong flood control project na nasa Butuanon River. Dahil daw sa matinding water pressure, bumagsak ang bahagi ng sheet pile ayon sa DPWH. Ang mga residente sa lugar natatakot sa kanilang kaligtasan, lalo't kapag umulan ng malakas, umaapaw ang tubig mula sa ilog at bumabaha sa lugar. Nanawagan po kami na sana ayusin nila ang proyekto. Napakadelikado po lalo na't ang lakas talaga ng agos ng tubig tuwing bumabaha. Kamakailan, isang residente ang namatay roon matapos tangayin ng agos ng tubig habang isinasalba ang inanod na taxi sa gitna ng pagbuhos ng malakas na ulan. Dahil dito, nananawagan ang mga opisyal ng barangay na maisaayos na ang gumuhong riprap sa lugar. Ayon sa DPWH, July 2019, sinimulan ang proyekto na may budget na higit 40 million pesos at may habang 416 meters. Yun nga lang, nakatagilid na ang nasa 130 meters na bahagi nito. Kaugnay nito, isang concerned citizen din ang nagsumite ng urgent request sa Senate Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang mga flood control project sa Cebu, partikular sa Mandawi City. Ang tugon ng Mandawi City LGU. There's a joint inspection team from the city and DPWH just to make sure if the following standards were followed, yung specification, yung methodology and design, na kung may makita kami na substandard, then we would ask them to blacklist these contractors. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas! Nilagay na sa Immigration Lookout Bulletin Order ang higit 60 personalidad na tuturong sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero.
Kasama riyan ang negosyanteng si Atong Ang, Gretchen Barreto, dating NCRPO Chief Jonel Estomo at iba pa. Sila po ang mga ilinawit ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa salang na sa preliminary investigation na reklamong inihain ng pamilya ng mga nawawalang sabongero. Isang umalis ng bansa, ewan ko lang kung nakabalik na. Meron kasi umalis na, pero di ko namin alam kung bumalik na. Kapatid siya ni Atong Ang. Patay ang grade 8 student sa Cebu matapos mabundol ng trailer truck. Habang sa Tarlac, sapul sa CCTV ang banggaan ng bus at truck. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa Frontline Report ni Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV sa Herona, Tarlac, kitang-kita ang pagbangga ng pampaserong bus sa dump truck sa intersection sa Manila North Road. 7 ang sugatan. Base sa inisyal na investigasyon, nakahinto sa gitna ng kalsada ang truck kaya nabangga ito ng bus. Nadaan naman yan sa areglo. Sa Cordon Isabela, bumangga ang isang bus sa likod ng nakaparadang backhoe. Naglabasan sa bintana ang mga pasahero. 5 ang sugatan. Ayon sa pulisya, nawalan ng preno ang bus na galing Maynila. Posible ring hindi napansin ng driver ang backhoe dahil nasa palikong bahagi ito ng kalsada. Sasagutin naman daw ng bus company ang gasto sa pagpapagamot ng mga sugatan. Sa Mandawi City, Cebu, isinugod sa ospital ang lalaking grade 8 student matapos mabundol ang trailer truck. Pero namatay rin siya kalaunan. Hawak na ng mga pulis ang truck driver. Sa Barugo, Leyte, 3 ang sugatan nang makaidlip ang driver ng ambulansya. Ayon sa mga otoridad, galing sa bayan ng Carigara ang ambulansya at pauwi na noon sa bayan ng Tunga hanggang sa nadisgrasya sila. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Bumigay ang isang steel bridge sa Albay dahil sa sobrang bigat ng overloaded na truck na may kargang mga bato. Nagbabalik si Gary De Leon. Nabali ang tulay na yan sa barangay Ilawod sa Kamalig, Albay. Nastak sa gitna ang nakataglid na truck na kargado ng mga bato. Kinakailangan pa yung gamitan ng bako para maalis sa tulay. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Kamalig, nagdulot na malaking pinsala sa tulay ang overloaded na truck. Nakadisenyo raw kasi ang naturang steel bridge para lang sa light vehicles. Kaya naman nang dumaan ang truck na isang heavy vehicle at overloaded pa, nagdulot ito ng structural damage. Bukod dyan, higit 2 dekada na rin daw ang naturang steel bridge. Paliwanag ng truck driver, dumaan ang truck sa tulay dahil ginagawa ang dike sa kabilang kalsada. Hiling ng ilang residente, maayos agad ang tulay dahil malayo raw ang iikutin nila papasok at palabas ng barangay Ilawod. Kasalukuyan na raw kinukumpuni ng DPWH at Municipal Engineering Office ang tulay. Maglalagay muna ng temporary support at dagdag na steel brace para madaanan ito ng mga tao at ng mga maliliit na sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Umabot na sa 44 na pamilya sa Palawan ang apektado ng nagdaang bagyong Jacinto at Habagat. Ayon sa Pag-asa, kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, ay magpapaulan pa ang buntot nito sa Northern Luzon, Zambales at Bataan. May nabuo namang low pressure area sa malayong silangan ng Southeastern Mindanao. Ayon sa Metra, Sabado o Linggo yan posibleng pumasok ng PAR. Magtatagal ito sa dagat at posible ring lumiko palayo sa atin. Sa ngayon, habagat ang magpapaulan sa maraming lugar. Buong araw maulan bukas sa Mimaropa, Western Visayas at Negros Island. Posible ring umulan sa hapon sa Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Visayas at ilang lugar sa Mindanao. Sa linggo naman, posibleng mas malakas na ang ulan sa silangan ng Mindanao at Visayas dahil sa LPA. Bagong tayo lamang ang bus stop sa Davao City pero giniba na agad. Nasasayangan tuloy ang ilan sa pondong ginamit dyan. Pero may paliwanag ang Department of Transportation. Ania sa Frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Noong nakaraang linggo lang, umarangkada na ang libreng sakay sa mga love bus sa Davao City. 6,000 commuter ang nakikinabang dyan. Kasabay niyan ang bagong tayong bus stop sa harap ng isang paaralan sa Mintal, Davao City. Pero gaya ng isang linggong pag-ibig, eto na ngayon ang love bus stop. Giniba kahapon, winasak parang walang nangyari. Maganda na sana at malapit na sanang matapos, pero nagulat na lang kami na sinira agad. Parang sinasayang lang nilang pera, sayang ang gastos. Napakasayang talaga. Naghihirap pa naman ang mga Pilipino.
Ang tanong, bakit biglang giniba ang katatayo lang? Paliwanag ng Department of Transportation, mock-up lang daw iyon. Isa raw itong eksperimento, bahagi ng kanilang Davao Public Transport Modernization Project. 2 linggo raw din-display ang bus stop para ipakita sa mga Davaoenyo at LGU ang proyekto at makapagbigay sila ng feedback. Actually, yung mga ginamit natin na materials doon, hindi talaga yun siya yung gagamitin natin pag nag-build na tayo ng actual bus stops. Wala raw nasayang na pondo riyan dahil parte ito ng nasabing proyekto. Aabot sa higit 1,000 bus stop ang ipapatayo ng DOTR sa Davao City. Bibiyahe rito ang higit 900 bus. Sisimulan na ngayong taon ang konstruksyon ng mga bus stop na gagamitin talaga sa proyekto. Sa 2027, magiging operational na ang Davao Bus System. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Dumipensa si Vice President Sara Duterte sa mga batikos sa kanyang sunod-sunod na biyahe abroad. Dapat nga raw siyang tularan ng administrasyon. Nakaka-12 foreign trips na ngayong taon ng bise. Anya, overseas Filipinos daw ang pinaka-magagaling na consultants pagdating sa best practices kontra baha. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Alam nila ang best practices. Pero hindi natuwa ang ilan sa komentong yan ni VP Sara. Sabi ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, kung meron na raw natutunang solusyon sa pagsugpo sa problema ng baha sa bansa, sa dami ng biyahe ng bise, magbigay raw siya ng free advice kay Acting Davao City Mayor Baste Duterte. Abangan na lang daw kung epektibo ito at kung hindi nababaha sa kanilang lungsod. Showbiz tonight na tayo. Nagda-trending ulit at very timely ang kantang Upuan ni Glock 9 sa gitna yan ng issue ng pagbubulsa umano sa pondo ng mga flood control project at pati si Nadine Lustre naglabas ng hinanakit. Narito ang report. Lumang kanta pero relatable pa rin dahil sa mga baha ng anomalya. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Trending at gamit na gamit ulit ang kantang Upuan ni Glock 9 sa mga music video ng pagbaha sa bansa. Sa gitna yan ng kontrobersiya sa mga palpak at maanumalyang flood control projects. Po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan? Sabi sa kanta, ang sarap sa feels ng marangyang pamumuhay ng mga may-ari ng upuan. Pero kaakibat nito ang mga nasa laylayan na patuloy nagdurusa dahil sa mga gahamang nakaupo. At baka pero sabi nga sa kanta, huwag kang masyadong halata. Bato-bato sa langit. Ang matama ay huwag magalit. Pati mga celebs na pa-react sa issue. Ang host na si Bianca Gonzalez may patama sa mga nepo baby na super flex sa kanilang lavish lifestyle. Kaway-kaway na lang daw sa mga gaya nilang mga walang generational wealth na araw-araw kumakayod. At syempre, pati si President Nadine Lustre nakatindig, nakakagalit daw na binubulsa ang buwis ng taong bayan habang maraming Pinoy ang nawawala ng bahay dahil sa baha. People are really struggling and are going through all of these things, like losing their homes, like even losing their pets, livelihood, just because we can't find a solution for it. Tapos, syempre nakakaano naman talaga, nakakagalit. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
YouTuber sa India 5 araw nang nawawala matapos anurin sa waterfalls dahil sa ginawang content. At ang minamahal duet ni Ashley Nolviga at Andres Mulak. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Palaisipan kung paano pinatay sa kwarto ng isang hotel sa Quezon City ang isang lalaking mag-isa lamang nung mag-check-in. Natagpuan pa siyang nakagapos at may drug paraphernalia sa paligid. Nasa Frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Nakagapos ang kamay at paa habang nakadapa. At duguan ang katawan ng lalaking yan nang madatnan sa loob ng isang hotel sa Cubao, Quezon City. Di pa tukoy ang pagkakailanlan ng lalaki. Pero sa pagtataya ng mga pulis, nasa 30 hanggang 35 taong gulang ang biktima. Base sa investigasyon, mag-isang pumasok ng hotel ang biktima alas 8 ng gabi nitong Miyerkules. Lumipas ang isang buong araw pero hindi na lumabas ang biktima. Laps na sila sa oras nila, kinatok sila ng room boy. Nung hindi ko nagre-response, ginamitan po ng master key. At doon niya ako natagpuan na wala na pong buhay. Nagkalat ang mga gamit sa kwarto. May mga drug paraphernalia ring nakita sa kama. Inaalam pa ng Quezon City Police kung sino ang nasa likod ng krimen. Kumakalap na sila ng mga CCTV footage sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline. Hannibal Talete, News 5. Sa ibang balita, itinanggi ng Phil Ecology Systems Corporation of Fileco na ipinasara ang Navotas landfill dahil banta ito sa kalikasan. Sa isang pahayag, sinabi ng Fileco na may hawak silang Environmental Compliance Certificate mula sa Department of Environment and Natural Resources at prangkisa mula sa lokal na pamahalaan ng Navotas. Ibig sabihin, legal-an nila ang kanilang operasyon at walang banta sa kalikasan. Ipinasara raw ang landfill kasunod ng desisyon ng korte na ilipat sa pagmamay-ari ng San Miguel Aero City Incorporated ang naturang property para tayuan ito ng pinaplanong New Manila International Airport sa kabila ng pagtutol ng Fileco. Isinara ang Navotas landfill ngayong linggo. 6 na syudad sa Metro Manila ang nagtatapon ng basura doon, kabilang ang Parañaque, Pasig, Pasay, Valenzuela, Maynila at Navotas. Ipinag-utos ng MMDA na ilipat sa San Mateo landfill ang mga makukolektang basura sa mga naturang lungsod. Happy Friday! Lalo na sa Ash Dress fans. Feel na feel ang kilig sa bago nilang recording performance ng Minamahal. Panoorin natin yan. Dahil minamahal kita ng lubusan, ikaw lang at wala nang iba pang makakatumpas pa nitong pag-ibig ko sa'yo na totoo o pagsisilbihan ka't paninindigan. The chemistry is chemistry! Extra kilig ang latest recording performance ng Ash Dress, Ashton Olviga at Andres Mulak. Para yan sa kanta nilang Minamahal with nakakatunaw na titig sa isa't isa. O pagsisilbihan ka't paninindigan, ngayon at magpakailanman. Una na itong kinanta na Earl Agustin at Dana Pauline. Pero in fairness, Ash Dress is nailing it. Soundtrack din ito sa kanilang pelikula na Minamahal, 100 Bulaklak para kay Luna. Abangan sila soon sa Season 2 ng Ang Mutya ng Section E. Speaking of AMSE, may good news ang co-star nilang si Rabin Angeles. Ibabalik niya raw ang kanyang iconic red hair bilang si Yuri para yan sa second season ng Mutya. Pero ang mas malaking sorpresa ni Rabin. Meron po tayong upcoming movie. Pak! Magpepelikula na rin si Rabin. Pero tungkol saan naman yan?
secret, abangan na lang po. Kasi malapit na yung shooting. So, kailangan ready na po ako. Bago yan, panoorin din natin si Rabbit sa Seducing Drake Palma with Angela Muji. Pati nga raw si Harana pop heartthrob Dylan Minor, nagiging close na rin si Rabbit. Sobrang solid po, di ba? Si Dylan, bago ko lang po siya nakilala. Kasi hindi po kami same management. Pero nung sa taping, pag nakilala mo talaga si Dylan, sobrang solid na tao. Mapapanood ang Seducing Drake Palma 6:45 p.m. pagkatapos ng Frontline Pilipinas sa primetime primera ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, YouTuber na gumawa ng content sa waterfall sa India, tinangay ng tubig. Dating First Lady ng South Korea, kinasuhan na dahil sa umunoy panunuhol at iba pang criminal charges. At ang global pop group na AHOF, nakipagkulitan with the press kasama ang News 5. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Pati ang dating First Lady at misis ng na-impeach na presidente ng South Korea, kinasuhan na rin. Bribery at market manipulation ang sinampa laban kay dating First Lady Kim Kon-hee. Ayon sa Special Counsel, kumita siya ng mahigit 40 million pesos sa illegal stock deals mula 2010 hanggang 2012. Nasangkot din siya sa pagtanggap ng suhol mula sa Unification Church at sa pagkuha ng libreng political survey data. Siya ang unang First Lady na na-indict sa South Korea. Nauwi sa disgrasya ang for the content sana ng isang Indian YouTuber. Tinangay siya ng rumaragasang tubig mula sa waterfalls. Pumuesto sa gitna ng waterfalls ang 22 anyos na lalaki para kunan ng video ang sarili. Lumakas ang agos matapos magpakawala ng tubig ang kalapit na dam. Nagpatuloy raw sa pagpunta sa falls ang lalaki kahit na pinalaan siya ng kanyang mga kasamahan. Sinubukan siyang sagipin pero tuluyan siyang tinangay ng tubig. Hinahanap pa ang biktima. Abangan, pormahang pang performative male o soft boys, bakit nga ba nauuso? At K-pop boy band na AHOF, napasabak sa pagsasalta ng Filipino. Mahal ko kayo. Bongga. Back na back. Tuloy-tuloy balitan dito sa Frontline Tonight. Nangunguna ngayon si SB19 Stell sa music chart ng Vibe. Nalampasan ng kanta niyang classic, ang Halika Na, Lika Na ni Maxi Andreson at Kinakabahan by Lily. Pasok din at 4th spot ang co-member ni Stell na si Pablo para sa kanta niyang Butata. Iba rin talaga ang SB19. Magbabago kaya ang leaderboard? Abangan kung mananatili pa rin sa top spots ang inyong fave song sa Vibe sa Sunday. Mamaya naman ang Vibe Nights after ng Frontline Tonight, kaya wala nang bibitaw. Nandito na ang global pop group na AHOF para sa kanilang concert bukas. Pero bago yan, napasabak pa ang members sa Tagalog Challenge. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Beninario. Hataw kung hataw na para bang the rent is due. Mediacon pa lang yan ng international group na AHOF. Nasa Pilipinas ang grupo for their first ever FanCon sa Araneta Coliseum. Sa chikahan with News 5, kilig na kilig ang AHOF members dahil sa kanilang sold-out show. It just felt very unreal and felt like a dream. So yeah, I was very surprised. Memorable daw sa AHOF ang suporta ng Filipino fans sa kanila kahit bago pa lang sila sa industriya. Lalo na para sa Pinoy member nito na si JL. Hindi po kami nahihirapan even though may barrier language po namin because like we have each other. Dahil first time ng AHOF sa Pinas,
todo flex si JL sa kanila ng ating kultura. Yung paggalang po. Tinuruan ko po sila noon, and then up until now po, even when we're like speaking Korean or like Japanese, Chinese, like nagjo-joke po kami na, konnichiwa po, annyeonghaseyo po. So it's like sobrang cute lang din po na kahit yung mga little things po na-adapt din po nila. Siyempre, nagpa-Pinoy challenge tayo sa kanila. Mabuhay! Mabuhay! Bahag kayo. Panalo! Kapatid! Waki! Bongga! Pak na pak! Salamat! Bukas na ang first Philippine fan ko ng AHOF na Rendezvous in Manila sa The Big Dome. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. At yan ang latest and hottest of Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid. Walang talo sa pak na pak. Hak na pak! Bongga! Ito naman po ang pabaong Pampa Good Night. Subukan kayo sabihin yun. Pabaong Pampa Good Night. Aesthetic at soft boy. Okay, sige, balik tayo. Aesthetic at soft boys kung pumorma ang mga nausong tatawag na performative male. With matching libro at iced matcha pa yan. Bakit nga ba trending yan? Narito ang report. Tote bag? Check. Ice matcha? Check. Libro? Check. O diba? Kota na para maging performative male, aka soft boys. Iyan ang trending humor sa social media. O ito ang isa pa, with matching vinyl pa yan na singer na si Clyro. Magbabasa pa yan ng libro kunwari sa library to attract girls. As bookworm everywhere naman ang peg nito. Kahit saan may libro with matcha and tote bag. Ito pa, contest sa San Francisco para sa pinaka-performative male. Winner dyan si Justin Bennett na kumpleto sa kanyang aesthetic softboy vibes. E ano nga ba ang performative male? Sila yung mga ideal type of aesthetic guys sa social media na madalas ay appealing daw sa mga babae. Pero ayon sa isang psychologist, karamihan sa performative male ay mga pakitang tao lang. In short, papogi. They do present themselves what's needed by the society, what's the usual common. So, they parang sumasabay sila sa trend, mas malinis na pagpapakita ng, okay, I'm the ideal guy. Pero in reality, hindi po sila yun. Iba yung character nila. Malaking factor daw ang social media kung bakit nauuso ngayon ang mga performative male. Pero teka ha, hindi naman daw sa lahat ng pagkakataon ay pakitang tao lang. Yung iba, dyan humuhugot ng confidence. I'm hoping, ako po as psychologist, we are really hoping na being a performative male will not affect their mental health. And so use and become a performative male if this helps you to boost your confidence, to be more, kung makakatulong siya with your work. Pero sabi nga nila, mas maigi pa rin na just be yourself. Don't be a performative male because it's just needed by the society. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nung panahon namin, hindi performative male tawag doon eh. Ano, sir? Tawag sa amin noon, nerds. Pero yun naman talaga kayo. Ito kasi... unwittingly performative kami. Pero ang issue ko ba't matcha? Pagkape, hindi na performative. Kailangan matcha eh. Anyway. Ikaw, sir, kung gagawa ka ng gano'n, anong setup mo? Beer. Ay, bakit ka ba? Hindi ako uminom ng beer masyado. Hindi talaga. Hindi masyado. Ano yan? Ano na? Tubig-tubig lang yan siya. Slight lang. Okay, talaga. But take it from the name, it's performative, so it's performance. So in a way, it's like you're putting on a costume or putting on a show for social media. Hindi naman, oo. Kaya pwede kang beer. Kasi show lang yun eh. Hindi. Hindi na show yun, Miss Bian. Ay, hindi daw show. Laglagan Fridays. Sige na, babe na tayo. Sige. Yung mga nasa labas pa ha, uwi na maaga. Biyernes ngayon eh. Payday Friday. Yes. Pero bago lahat, may vibe night pa tayo pagtapos sa Frontline. TV vibe. Kinakaway na tayo ni ano. Iwalas na last day na ngayon. Yes! I miss ka namin, Walas.
Okay, yan po ang 45 minutong pag-himay sa malagang headlines. Ay natin matapos. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako na po si Ed Lingaw. Hanggang sa lunes mga kapatid. Magandang gabi.